Sagittarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for August 26 to September 1, 2024. So if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see what's coming to you. Sag, peace. Ayan, peace of mind. Maaring merong makikipag-ayos sa inyo, makikipagbate, no? Or pwedeng kayo yung makikipag-ayos or makikipagbate. But for some of you, this is just about your peace of mind. So maaring mas magkakaroon kayo ng katahimikan ng isip ngayong week na to. Wala kayong masyadong iintindihin. 'Di ba? Kasi may harmony. May pag-aayos. Oo. May peace and harmony. Wow, ang ganda naman, Sag. So this is also balance in your life. So kung merong mga bagay na hindi ka naasikaso in the past, ngayong week na to, mababalanse mo na yon. Makakapagbigay ka na ng oras at panahon dun sa mga importanteng bagay rin na kailangan mong asikasuhin ngayong week na to. So kumbaga, kayang-kaya mong i-manage yung mga responsibilities mo ngayong week na ito. Kaya parang kampante ka. Let's see what else. You have safe home. Oh, ang ganda. So, this is about your family life, your home life. Maaring yung iba sa inyo, literal, meron kayong mga gagawing paraan para maging safe ang inyong, safe and secure ang inyong bahay. Like, mag-install kayo ng CCTV, magpapalagay kayo ng bakod, ng gate, pwedeng magpapalagay kayo ng mga bagong lock, ayan, safety lock. And this is just about being safe at home, kaya siguro parang peaceful yung energy mo dahil alam mo na you are safe. You and your family are safe at home. Okay, let's see your overall energy, Sagittarius, for this week. You have the Queen of Cups. So, very nurturing ang energy ninyo ngayon. Some of you are mother, no? Kumbaga, kayo ay nag-aasikaso ng inyong family. Meron kayong mga pinaglalaanan ng oras ngayong week na to, no? Like, example, nag-aasikaso kayo ng mga anak nyo, ganyan, yung mga needs nila. And some of you naman, you are just focused on taking care of yourself, your emotions. Let's see your challenge. The Death card. Ang challenge sa inyo is ending. So, yung iba, pag nakakita ng Death card, ba't may Death card, nakakatakot? No, it's just about a transformation. Endings and new beginnings. Okay? So, maaring ang isa sa challenge ninyo ay yung pagbabago, yung transformation, na maaring meron nagbabago sa situation nyo ngayon na somehow medyo challenging sa inyo, pero that's part of the process, no? Parte yan ng buhay natin na nag-evolve kasi tayo. So, some of you merong pagbabagong magaganap. And all you have to do is to embrace it, no? Embrace mo lang yung change na yan. Dahil ibig sabihin, pag merong pagbabago sa buhay mo, may pag-unlad, may growth. So, your opportunity is the Six of Swords. O yung iba sa inyo, paglipat ng bahay, itong pagbabago na to. It's either lilipat kayo ng bahay, lilipat ng area kung saan kayo nakatira, or ng school talaga. O baka may lumipat ng school, o kaya naman may lumipat ng trabaho. Oo. Meron ding travel opportunities for you. Kasi parang umiiwas na kayo sa drama, no, sa buhay. Yung mga toxic situation sa buhay nyo. Kaya nga siguro ngayon, mas payapa yung isip nyo dahil umaalis kayo sa isang stressful na situation. Yun yung opportunity ninyo makaalis sa isang toxic at stressful situation. Then your blessing is the Page of Cups. Meron kayong bagong pangarap. Meron kayong bagong mga inspirasyon. Siguro dahil sa new beginnings na to. Ayan, mas nagiging creative rin kayo. So kung kayo ay someone na meron kayong mga creative ideas, itry nyo i-explore kasi you'll never know na baka dyan kayo mas maging successful in the long run. So let's see your money, career,
finances. Money, career, finances for Sagittarius. Uy, Three of Swords. The Lovers. And the Two of Pentacles. Okay, some of you, meron ditong, pwedeng merong nakakalungkot na desisyon na gagawin ka for your career, for your finances, for your business. I think ito yung challenge mo no? Which is yung nagbabago sa situation mo ngayon sa trabaho. Let's say, for example, nakapag-isip ka na mag-resign sa trabaho. Kasi sa tingin mo, merong mas magandang opportunity sa'yo elsewhere. Kasi meron ditong The Lovers, which is about bagong kontrata, bagong commitment, you know. So, with the Two of Pentacles, you're going to be very busy in your career, in your business, or sa iyong finances, na maaring marami kang kailangang asikasuhin, gawin. So, kumbaga, meron kang i-let go, meron ka ring i-welcome. So, maaring sa tingin mo, yun yung best na decision for you. Kaya, kaya ikaw ay may i-let go. Yung iba naman, meron ditong natapos na kontrata. Tapos, pwedeng ayaw mo nang i-renew or hindi ka na i-renew. Kaya ngayon, meron kang ini-explore na bagong pagkakakitaan. Ayan, you are going to work smart or focus on the basics to get better solutions. Yes, keeping it simple. So, I think ngayon mas magiging strategic ka sa pag-handle ng pera mo, sa mga decision mo na gagawin sa career mo, moving forward. Iniisip mo kung saan ka mas makapapabilis yung pag-unlad, yung pag-angat mo. Be careful who you deal with, anything related with your finances. So, yung iba sa inyo rito, kaya merong disappointment dito, is baka meron dito na na-disappoint ka dahil hindi niya tinupad yung usapan ninyo related sa pera. So, pwedeng may nangutang, tapos hindi pa siya nakakabayad sa'yo. So, 'di ba, parang nakaka-frustrate 'yon. So, pwedeng magkaroon ng challenge dito, ng misunderstanding. Okay, let's see your love life. You have the Strength and the Eight of Pentacles. Oh, meron ditong inaayos yung relationship. Maaring merong sa inyong susuyo, kaya may peace dito. Which is, merong peace offering. Possible that if you are connecting with someone, merong gustong ayusin ninyo yung relationship ninyo. Yung iba sa inyo parang nagpapakipot pa. Parang hindi, nagtatampo pa kayo ayaw nyo pa na hindi, may nagawa kang mali, magdusa ka. But I think this person is going to, mag-e-effort siya. O pwedeng nag-end na yung relationship, ex-lover, pero gagawa siya ng effort. Kasi this person is still attracted sa'yo. Kumbaga na-realize niya na hindi niya kayang mawala sa buhay mo. Oo, kaya lang, syempre, ikaw pa rin naman magde-decide niyan kung sa tingin mo, worth it itong person na to na magstay sa buhay mo, or ready to move on ka na. Kasi possible din that there is a new person coming in I think itong Page of Cups is also a new person na magkakaroon ng interest sa'yo, or ikaw magkakaroon ka ng interest sa kanya. Oh, spot on ang inyong instinct, ang inyong intuition. May Saturn in Gemini in the 3rd house. Yeah, I feel like meron talagang yung iba sa inyo may conflict with someone. Pwedeng magkaroon ng bangayan, awayan. Pwedeng dahil sa pera or misunderstanding sa trabaho. You also have Exaltation, which is about your finances. Oh, okay. So, I think when it comes to your finances, meron ditong magpapaligaya sa inyo or magbibigay sa inyo ng happiness pagdating sa ari-arian ninyo. Or baka meron kayong mabibiling property or may isang bagay na pwede mong mapagkakitaan or
meron siyang mataas na value sa buhay mo. No? Speak up. O ayun, kailangan mo talagang maging open. If you avoid if you avoid conflict to keep the peace, you start a war inside yourself. 'Di ba? If you really need to voice out yung nararamdaman mo, sabihin mo, i-open mo para magkaintindihan kayo at maiwasan yung conflict. Lalo na sa trabaho or anything related sa finances or sa business, okay? So that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. Bye.